Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang biglaang pagtaas ng presyo ni Picoin matapos pong ibunyag ng Pi Network ang napakalaking balak nito para sa community rewards. Isang importanteng announcement po kasi inilabas ng Pi Network kung saan ay sinabi nilang 65% ng buong token supply ay ilalaan po para sa community mining. Kaya naman sumipa po agad pataas ang presyo ni Picoin ng halos 5.5% nitong nakalipas na 24 oras. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Bakit po ito mahalaga? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy Picoin holders, lalo na sa mga umaasa kay Pi Network na someday ay magbibigay ito ng malaki-laking kita. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang ibig sabihin ng 65% token allocation para sa community mining. Ayon po sa opisyal na announcement ng Pi Network, ang maximum token supply ni Picoin ay nasa 100 billion. Sa halagang ito ay 65 billion ay inilaan para sa community mining rewards. Ibig sabihin nito ay mahigit kalahati ng total supply ay mapupunta po talaga sa mga active members ng community o ang tinatawag na pioneers. Yan, kung isa ka po sa mga early users ng Pi Network na nagmimina araw-araw gamit lang ang iyong cellphone, may magandang balita. Kasi kabilang ka sa mga mabibinipisyuhan ng 65% na allocation na ito. Hindi ito basta-bastang reward. Isa itong matinding hakbang na nagpapakita ng long-term commitment ni Pi Network sa kanyang community. Ngayon is bakit po tumataas ang presyo ni Picoin dahil sa announcement na ito? Natural lang po na sa cryptocurrency market na gumalaw ang presyo batay sa balita o developments sa isang project. Kaya noong in-announce ng Pi Network ang tokenomics at saka migration roadmap, naging bullish po o positibo ang reaksyon ng mga tao. Si Picoin ay tumaas po ng halos 5.5% sa loob lang ng isang araw, mula po sa presyo na 0.6098 hanggang sa 0.6599. At sa loob pa ng isang linggo, si Picoin ay naglaro mula po sa presyong 0.594 hanggang 0.774. Malinaw na marami po ang naniniwala na maganda ang magiging kinabukasan ni Pi Network, lalo na't may transparency na kung paano po hahatiin ang tokens at paano po makikinabang ang community dito. Ngayon is paano naman hahatiin ang natitirang 35% ng supply. Ayan, ito naman ang breakdown sa natitirang bahagi ng 100 billion na supply. Ayan, ang 10%. Ayan, ang 10% naman po ay yan po ay katumbas ng 10 billion tokens ay mapupunta po sa foundation reserves. Yan, yung 5% or 5 billion tokens ay mapupunta naman sa liquidity purposes. At ang 20% or 20 billion tokens ay para po sa Picore team. Sa madaling salita, 35% ng tokens ay para po sa development, operations at funding ng project, habang 65% ay exclusive para sa community rewards. Ngayon, ang kakaibang feature ng tokenomics ni Picoin ay hindi po basta-basta ginagawang available ang tokens sa foundation. Yan, core team o liquidity. Nakadepende po ito sa kung gaano karami ang namamigrate na rewards mula sa mga tunay na members. Sa madaling salita, ang progress po ng community migration ang basihan kung kailan ma-activate ang iba pang allocations. Kaya yan, parang sinasabi po ng Pi Network na uunahin muna natin ang users bago ang ibang interest. Ayan. Or sa madaling salita is mas prioritize po nila ang kanilang mga pioneers. Ayan, ngayon mukhang maganda yan. Ngayon is ano po ang mainnet migration naman at bakit po ito mahalaga? Ayan, para po ito sa mga bago pa lang rito. Ayan, hindi pa nakakaalam kung ano ba talaga ang mainnet migration. Ang mainnet migration ay ang proseso kung saan po lilipat ang mga namina. Yan, mga namina, particular yung mga namina natin na Picoins mula po sa test net
papunta sa tunay na blockchain system ni Pi Network. Kaya dito na po magkakaroon ng real utility o tunay na gamit at halaga ang ating Pi coins. Ayon po sa report, mahigit 12 million na po ang na-migrate na users at ongoing pa rin ito. Ang process po ay hinati sa 3 phases. Ayan, unang phase ay ang initial migration para po sa mga verified users at rewards tulad po ng base mining, security circle, lockup at saka app utility usage. Pangalawa ay ang second migrations. Kasama po rito ang referral mining bonuses, team-based rewards at pagkatapos ng KYC verification. At ang pangatlo ay ang regular periodic migrations. Ayan, dito na papasok ang lahat ng mga natitirang rewards at saka bonus systems. Mahalaga ito kasi dito po malalaman kung kailan na talaga ang fully migrated Pi coins. At ito rin ang basihan para makalculate kung ilan ang effective total supply sa kasalukuyang panahon. Kaya ano naman yung formula? Ang current migrated tokens, ito po yung formula, ay divided by 65%. Kaya ibig sabihin ay kung 6.5 billion tokens na ang na-migrate, 10 billion ang total circulating supply. Yan. Ngayon is bakit ito isang game changer? Ito yung isang malaking tanong dito. Bakit po tinuturing na ito ay isang game changer para kay Pi Network? Hindi lang kasi ito simpleng update. Ito ay isang strategic na move para masiguradong aligned ang interest ng lahat mula po sa team, developers hanggang sa mga ordinaryong users. Habang lumalaki po ang community, dumarami rin ang incentives. Hindi lang ito upgrade ng app, kundi isa itong philosophical move na nagsasabing ang blockchain at crypto ay para sa lahat. Hindi lamang po para sa mga may internet o pera. Ang ganitong klaseng modelo ay nagbibigay po ng decentralized control at saka community first approach na bihira nating makita sa ibang mga crypto projects. Ngayon is ano naman po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pi users at crypto traders ni PiCoin. Kung isa po tayo sa mga milyong Pinoy na nagtiyagang magmina araw-araw gamit ang Pi Network app, may magandang balita po para sa atin. Una, lumilinaw na po ang plano ng network. May direksyon, may roadmap, at may tunay na value ang ating efforts. Ikalawa, kung naghahanap po tayo ng project na matibay ang foundation, malinaw po ang tokenomics at community-driven ang modelo, si PiCoin ay pwede nang isama sa ating watch list. At ikatlo, habang hindi pa ito umaabot sa presyong $1, marami ang naniniwala na may potensyal si PiCoin na mag-skyrocket, lalo na kung naging successful ang integration nito sa mainstream finance o banking system. Pero syempre, mahalagang tandaan, nasa test phase pa rin ito at marami pa ang pwedeng mangyari. Kaya lagi po tayong mag-ingat, mag-research at huwag po tayong umasa ng instant yaman. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay sa totoo lang, nakakabilib ang ginawang move ng Pi Network. Ang pagbibigay po ng 65% ng token supply sa community ay isang malinaw na commitment sa decentralization. Hindi po sila nagmadali. Inabot sila ng halos 6 na taon para buuin ang ecosystem. At ngayon, unti-unti nang naipapakita kung paano po nila gustong ipatupad ang kanilang vision. Sa panahon na maraming crypto projects ang nauuso pero mabilis din nawawala, iba po ang approach ni Pi Network. At yan po ay slow but steady, transparent pero strategic, at higit po sa lahat, para talaga sa tao ito. Kung ikaw ay Pinoy na matagal nang nagmimina, tiisin mo lang muna ang proseso. Dahil kung tama po ang takbo ng Pi Network, posibleng isa ka sa mga unang makikinabang sa bagong wave ng exclusive crypto economy. Kaya, sa kabuuan, ay hindi lang ito simpleng price pump. Isa po itong sinyalis na papunta na po tayo sa susunod na level ng project. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.